Binulok at binurong karne pero espesyal na pagkain para sa mga tiga-Sagada sa Mountain Province. Bahagi ng kanilang kultura at dahilan para ipagdiwang. Isa sa mga paboritong destinasyon ng mga turista, ang bulubunduking bayan ng Sagada sa Mountain Province. Ang malamig na klima rito at magagandang tanawin, pati na ang napakayaman nitong kultura at kasaysayan ang ilan lamang sa kanilang mga pang-akit. Pero may isa pang pambihirang sarap na dito lamang sa Sagada matitikman, ang itag o binurong karne ng baboy. Dahil napakahalaga sa mga tiga-Sagada ang itag, gumawa sila ng paraan para hindi mapanis ang tradisyong ito sa pamamagitan ng Itag Festival. Noong nakaraang Sabado, sinimula ng mga tiga-Sagada ang pagdiriwang ng kauna-unahang Itag Festival. Ang bida syempre ang kanilang pangunahing native delicacy. Para mas mapalaganap daw ang itag, ipinakita ng mga katutubong Igorot kung paano ito ginagawa. Una munang inasinan ang karne ng baboy. Pagkatapos, inimbak ng magdamagan sa banga o binulnay. At saka pinausukan. Matapos pausukan ng karne ng hindi bababa sa 2 linggo, pwede nang kainin ang itag. Tastes like ham, like salty ham, and it's good. I'm from Croatia, and we have the same kind of meat products, so it kind of reminds me of home. I think it's very good. Thumbs up. Kapag inuod daw ang karne, ibig sabihin, hindi maayos ang pagkakagawa nito. Bagamat sa Diaraw pinauuod ang itag sa ibang lugar ng Cordillera. Kapag matagal na, nawawala na yung uod eh. Hindi na yung kapag press kasi doon, kumakapit yung uod. Karaniwan daw, pinakukuluan lang ang itag. Kapag lumambot ang karne, pwede nang iulam o papakin. We wanted to tell all the world that our utag is really part of our culture, that we have grown with it traditionally, and I think we make the best utag. We could also export it to other countries. Ang restaurant na ito sa poblasyon ng Sagada, iba't ibang putahing gawa sa itag ang kanilang ipinagmamalaki. Ang itag with dried beans, itag with pinikpikan, at ang kanilang specialty, itag with lepag. Pakulo tayo ng tubig. Ipinakita sa amin ang kanilang head cook na si Rafi ang pagluluto nito. Matapos palambutin ang itag sa mainit na tubig, inilagay niya ito sa serving plate. Pinaluan ng lepag o kanin na ginawang rice wine at tinimplahan ng luya. Nagbe-blend yung inihaw tsaka yung rice wine. Spicy, but not too spicy. Ayon sa mga sinaunang kwento ng mga Igorot, ang kanilang Diyos na si Lumawig ang nagturo ng paggawa ng itag. If you trace kasi the myth of yung itag, we believe na it was brought down by Lumawig together with this chicken. And in every ritual, the itag and the chicken is always used. That was taught by Lumawig to the people. Hindi raw nawawala ang itag sa bawat ritual at pag-aalay na ginagawa ng mga katutubo, katulad ng pagtatanim at pag-aani.
Sa mga panahong ito, karaniwang iniaalay ang itag. Pagsasaluhan ng buong komunidad. Maging sa ritual na gubaw o pagbibigay ng pangalang igorot sa bagong silang na sanggol, malaki ang papel na ginagampanan ng itag. 2 linggo pa lang ang nakararaan noong sumailalim sa gubaw ang bagong silang na anak ni Jane. Bininyagan ito ng mga matatanda sa pangalang Gea. At syempre pagkatapos ng ritual, may regalo para kay Jane at sa kanyang sanggol, itag. Yan, tradisyon ng mga matatanda, kaya sumusunod lang kami. Si Davis naman, malaking biyaya ang turing sa itag. Ito kasi ang pinagkukunan nila ng ikinabubuhay. Pero nalulungkot daw siya na masyado na itong na-commercialized. Dati kasi, tuwing may espesyal na okasyon lang naghahanda at nakakatikim nito. Pero dahil dumami na ang nag-aalaga ng baboy, at naging mabenta na rin ang itag pati sa mga balikbayan at mga turista, napilitan daw silang pabilisin ang proseso ng paggawa nito. Ay, yung dati yung slow process, parang slow process yun. 2 months, 6 months, parang gano'n. May ano pa yan, 5 years Kaya nga, may sinasabing mga 5 years na itag And those are the na original. Ang itag na gawa ni Davis, ibinibenta niya sa kanyang sari-sari store sa halagang 190 pesos kada piraso. Bagamat ikinalulungkot ng ilan na nabahira na raw ng komersyalismo ang paggawa ng itag, oportunidad naman daw ito para mas maipakilala ang kultura ng kanilang bayan. Ang culinary graduate na si Arturo, nakaisip ng paraan para raw mas maging presentable ang itag sa mga turista. Pag hindi mo susundan yung ratio, maalat. Bukod sa mas kontrolado raw ang hugis at timpla nito, maingat din daw siya sa pagpapausok nito sa kanyang smoking chamber. Sealed siya. Pwede hindi papasok mga langaw. Tsaka pati rin dito pag tinatakpan to para hindi papasok yung daga paggabi. Pati ang packaging, pinagtutuunan niya ng pansin, malinis at vacuum sealed. 250 hanggang 300 pesos ang benta ni Arturo sa bawat pack ng itag. Napakabilis nga ng pag-usad ng panahon, maging ang ilan nating mga katutubong pagkain, nakikisabay rin sa pagbabago. Pero mag-iba man ang lasa o paraan ng paggawa nito, habang buhay ng rekado sa mga ito, ang kultura na hindi mapapanis, anumang haba ng panahon.